Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, lalaki patay ng pagbabarilin sa Davao del Norte. Rido ng dalawang pamilya sa Lanao del Sur, formal na tuldukan. 18.1 million pesos halaga ng paninda at ari-arian sa isang palengke, tinupok ng apoy sa Zamboanga City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng tatlong armadong lalaki habang bumibili ng bigas sa isang tindahan sa Purok Tribi, Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, Kamakalawa. Kinilala ang biktima na si Patrick Bacalso, trailer driver at residente ng nasabing barangay. Ayon sa investigasyon, sakay ng isang silver Toyota Fortuner ang mga sospek na agad bumaba para paputukan ang biktima na agad ring tumakas. Mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad hanggang maharang ang sasakyan sa bahagi ng Panobo City at naaresto ang tatlong sospek. Isa sa tinitingnang motibo sa krimen ang personal na alitan habang nahaharap sa kasong murder ang mga sospek. Natuldukan na ang matagal na clan war o rido sa pagitan ng dalawang pamilya sa Lanao del Sur matapos ang isang matagumpay na peace settlement noong Huwebes, February 26. Mismong pinangunahan ng 64th Infantry Battalion ang formal na pagkakasundo ng pamilya ng Makarampat Gaos ng Marugong at Makagarang Mauna ng Malabang ng nasabing lalawigan. Ang alitan ay nag-ugat sa insidente ng pamamaril noong December 2016 na tumagal ng ilang taon. Sa tulong ng Ministry of Public Order and Safety BARM, mga lokal na pamahalaan ng Marugong at Malabang, kapulisan at mga leader ng relihiyosong grupo, nagkaisa ang magkabilang panig na tapusin ang hidwaan. Ayon sa militar, ang nasabing kasunduan ay patunay ng epektibong pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Tinatayang aabot sa higit 18 milyong pisong halaga ang napinsala ng isang malakas na sunog sa isang bahagi ng isang public market sa Barangay Magay, Zamboanga City, Huwebes ng gabi, February 26. Ayon sa Bureau of Fire Protection, unang naiulat ang insidente bandang 11:20 ng gabi at mabilis na umabot sa ikatlong alarma. Naapula ang apoy pasado alas 12 ng madaling araw at tuluyang idinikla ng fire out bandang alas 5:52 ng umaga. Dalawang gusali ang nawasak na may tinatayang pinsalang 18.1 million pesos. Wala namang napaulat na nasawi at nasugatan sa insidente. Sa ngayon, pinag-aaralan ng pamahalaang lungsod ang tulong para sa mga apektadong tendero habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.